Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Sa panahon ngayon kung saan mabilis na nagbabago ang balanse ng kapangyarihan sa dagat, muling pumapasok sa sentro ng usapan ang Pilipinas at ang patuloy na modernisasyon ng ating hukbong dagat. Isa sa mga pangunahing katuwang ng bansa sa prosesong ito ay ang kilalang kumpanyang pandagat mula sa South Korea, ang HD Hyundai Heavy Industries. At sa mga pinakahuling balita, malapit nang makamit ng nasabing kumpanya mula South Korea ang isa na namang mahalagang tagumpay, ang pagkakaroon ng karagdagang kontrata mula mismo sa Philippine Navy para sa paggawa ng 2 bagong frigate. Ayon sa Max Defense Philippines, ang tinutukoy na kukuhanin ay posibleng base sa disenyo ng HDF-3200 na kahawig ng Malvar class. O di kaya ay ang mas malaking HDF-3500 na sinasabi namang mas advanced pa sa Malvar at Jose Rizal class. Kung matutuloy ito, lalo nitong pagtitibayin ang mahigit 1 dekadang ugnayan ng Pilipinas at South Korea sa larangan ng paggawa at pagbibigay ng makabagong barkong pandigma. Ang kasaysayan ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas at Hyundai Heavy Industries ay nagsimula mahigit 10 taon na ang nakararaan. Sa panahong iyon, desperado ang ating bansa na palakasin ang puwersa pandagat matapos ang dekadang kakulangan sa modernong kagamitan. Dito pumasok ang nasabing kumpanya mula South Korea at nag-alok ng mga barkong hindi lamang matibay at maasahan, kundi higit sa lahat, na ihahatid ng mas maaga kaysa inaasahan. Tatlong beses nang naipakita ng Hyundai Heavy Industries ang kanilang kahusayan sa maagang paghahatid ng mga unit. Ang unang frigate ay dumating 4 na buwan ng mas maaga, ang pangalawa ay 1 buwan ng mas maaga, at nitong taon lamang. Ang unang corvette na tinaguriang BRP Miguel Malvar ay natapos at na-deliver ng 5 buwan bago ang orihinal na schedule. Para sa isang bansang tulad ng Pilipinas na porsigidong magmodernisa, ang ganitong klaseng resulta ay napakahalaga. Kung titingnan naman ang kanilang performance sa aktwal na operasyon, hindi rin nagpahuli ang mga barkong gawa ng HHI. Isang napakagandang halimbawa ay ang BRP Jose Rizal, ang kauna-unahang frigate na tinanggap ng Philippine Navy. Noong nakaraang taon, lumahok ito sa prestihiyosong ehersisyong militar na balikatan kasama ang puwersa ng Estados Unidos. Sa harap ng mga opisyal at eksperto, matagumpay nitong tinamaan ang isang target na nasa layong 36 na kilometro, isang eksenang nagpahanga hindi lamang sa mga Pilipino kundi maging sa ating mga kaalyado. Ngayong taon naman, muling pinatunayan ng BRP Miguel Malvar, ang kauna-unahang corvette na gawa rin ng Hyundai Heavy Industries, na kaya nitong makipagsabayan sa mga pinakamodernong operasyon. Sa parehong ehersisyo, lumahok ito at nagpakita ng galing, dagdag na ebidensya na hindi basta pang promosyon lang ang kalidad ng mga barkong ito. Ayon sa isang opisyal mula sa industriya ng depensa, sa isang bansang tulad ng Pilipinas na nais agad maipatupad ang reorganisasyon ng kanilang hukbong dagat, ang kakayahang maghatid ng mas maaga ay isang napakalaking bagay. At dahil sapat na ang mga ebidensya ng performance, tila wala nang makikitang balakid ang Hyundai Heavy Industries sa pagkamit ng panibagong kontrata.
Kung susumahin, hindi lang 2 frigate ang nauna nang na-deliver ng Hyundai Heavy Industries. Kasama pa rito ang 2 corvette at 6 na offshore patrol vessels o OPVs na unti-unti nang bumubuo ng gulugod ng modernong Philippine Navy. Sa mga ito, 2 frigate at 1 missile frigate ang aktibong nakadeploy na. Ang pangalawang frigate na tinaguriang BRP Diego Silang at ang unang OPV na BRP Raha Sulaiman ay kapwa inilunsad ngayong taon. Isa noong Marso at ang isa naman ay noong Hunyo. Ngunit higit pa sa kasalukuyang tagumpay, ang mas malaking larawan ay ang posibilidad na makapasok ang Hyundai Heavy Industries sa mas malawak na merkado ng ASEAN. Kung magpapatuloy ang kanilang magandang ugnayan sa Pilipinas, mas malaki ang tsansa nilang makakuha ng iba pang kontrata mula sa mga karatig bansa. Halimbawa na lamang ang Thailand. Sa kasalukuyan, ang Thai Navy ay may plano ring magtayo ng 2 frigate na may bigat na 4,000 tonelada, na bahagi ng kanilang modernisasyon ng sandata at pagpapalawak ng puwersa sa dagat. Isa itong oportunidad na matagal nang inaabangan ng Hyundai Heavy Industries, at umaasa sila na ang kanilang magandang track record sa Pilipinas ay magsisilbing matibay na rekomendasyon upang mapagkatiwalaan din sila ng ibang bansa sa rehiyon. Ayon sa isang opisyal mula sa Hyundai, matagal na naming inihahanda ang mga proyekto ng pag-export ng barko. Umaasa kami na sa mga darating na taon, ang lahat ng aming pagsisikap ay mauwi sa magagandang resulta. Kung susuriin, ang usaping ito ay hindi lamang simpleng kontrata. Isa itong mas malaking kwento ng pagtutulungan ng Pilipinas at South Korea, ng pagpapalakas ng depensa ng ating bansa, at ng mas matatag na presensya ng ASEAN sa masalimuot na usapin ng seguridad sa dagat. Sa huli, ang tanong ay hindi na kung magtatagumpay ba ang Hyundai Heavy Industries sa pagkakaroon ng dagdag na kontrata, dahil malinaw na ang sagot dito ay. Ang mas mahalagang tanong ngayon ay hanggang saan ang mararating ng ugnayan ng 2 bansa. At ito kaya ay magiging daan para sa mas malawak na pagbabago sa kapangyarihan sa buong rehiyon ng Timog Silangang Asya.